Hinamak na manugang. Kabanata 243. Patuloy na nagmumura si Helena sa daan at kinaladkad si Alex Dixon sa lobby ng Hua Bank. Pagkapasok niya ay sinigawan niya ang manager ng lobby. Lahat kayo, halika nga dito. Ngayon lang ako nagkamali. Ngayong dinala ko na siya dito, ikaw na mismo ang magtanong sa kanya. Hayaan mo siyang magpaliwanag sa iyo ng malinaw. Hindi alam ni Alex Dixon ang sasabihin. Nagmamadali pala ang kanyang biyenan na kaladkarin siya sa bangko upang mailigtas ang kanyang mukha at itulak siya palabas. Nang mabalitaan niyang si Alex Dixon ang may-ari ng bank card, agad na lumapit sa lobby manager kasama ang kanilang mga tao. Tumingin siya kay Alex Dixon na nagbabantay at nagtanong, "Sir, sa iyo ba itong card?" "Oo." Tumango ang manager at sinabing, "Pakipakita sa akin ang iyong ID." Umiling si Alex Dixon at sinabing, "Hindi." Nasa kalagitnaan siya nang ginagawa ng hilahin siya ni Helena palabas ng bahay. Wala siyang oras na dalhin ang ID niya. Haha. Agad nang umiti ang manager ng lobby at sinabing, "Paumanhin tungkol doon. Maari ko lang hilingin sa iyo na manatili dito sandali at hintayin ang pulisya na naghihintay dito." Kumunot ang noo ni Alex Dixon at malamig na nagtanong, "Anong ibig mong sabihin sa pagtawag ng pulis?" Sarkastikong sinabi ng manager ng lobby, "Dahil hinala namin na ninakaw mo ang card na ito. Naglakas loob kang dalhin ang ninakaw na card sa bangko. Sa tingin ko ay nag-aalala ang iyong IQ." Sa oras na ito, ang babaeng intern sa tabi niya ay nahihiyang nagsabi, "Manager, baka sa kanya talaga ang card na ito." "Ano ang alam mo?" Naiinip na sabi ng manager ng lobby, "Tingnan mo ang kanyang mga punit-punit na damit. Ang bayad lang sa card ay hindi sapat para ibenta siya. Ang ganitong uri ng dukha ay pumunta sa aming bangko upang magnegosyo. Wala siyang karaming pera, at mahilig magtanong. He's just here to act cool." Napag-alitan naman ang babaeng intern at agad na kinabahan na hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "What makes you think na ninakaw ko ang card na ito?" Dahil ito ang deputy card ng isang VIP card na nangyari sa headquarters ng ating Hua Bank. Ang main card ay ginto, ang deputy card ay silver, at mayroon lamang 30 card sa buong bansa. Sabi ng manager ng lobby at tinignan si Alex Dixon mula taas hanggang ibaba ng may panghahamak. Umisi siya at sinabing, "Ang mga kliyente ay pawang bilyon sa listahan ng pambansang bilyonaryo, at ikaw, imposible." Natigilan si Alex Dixon. "Basura. Ninakaw mo talaga ang bank card ko at nagsisinungaling sa akin." Nang marinig ito ni Helena ay agad siyang napasigaw sa sobrang galit. "Ayos lang kung wala kang kakayahan pero talagang sinampal mo yang mukha mo para tumaba ka. Gusto mo ba akong mahuli?" Habang nagsasalita siya, hindi pinansin ni Helena ang mga tao sa lobby ng bangko at agad na sinipa ni Alex Dixon. Galit na galit siya. Siya ay nakadamit tulad ng isang ginang at tumakbo sa bangko upang mag-withdraw ng pera, ngunit siya ay talagang tinatrato bilang isang magnanakaw ng bangko. Ang lahat ng ito ay dahil sa walang kwentang basurang ito. Hinarang ni Alex Dixon ang kamao ni Helena. Hindi man lang sapat ang lakas ng kaunting lakas na ito para kilitiin siya. Ngunit naguguluhan siya sa kanyang puso. Bakit may problema ang card na binigay niya? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon. Agad niyang kinuha ang wallet niya para tingnan. Sa tingin nito, agad siyang natigilan. F-sick. Maling card ang kinuha niya. Nakalatag pa rin sa wallet niya ang bank card na ibinigay ni Jane Lewis sa kanya. Ang binigay niya kay Helena ay ang VIP card niya. Bagamat hindi niya magagamit ang lahat ng pondo mula sa pangunahing card, ang halaga lang na magagamit niya ay isang astronomical figure. Katulad ng sinabi ng manager ng bangko, ang card na ito ay hindi ipapamahagi sa mga ordinaryong tao. Higit pa rito, 30 card lamang ang naipamahagi. Lahat sila ay mga bilyonaryo. Matalim ang mga mata ni Helena. Nang makita niya ang bank card sa wallet nito ay agad niyang inagaw. "Okay. Alex Dixon. Hindi ba nasa wallet mo ang bank card? Ginamit mo ba ang ninakaw na card para magamit ako?" Habang nagsasalita ay itinaas niya muli ang palad niya at sinampal si Alex Dixon. "Nay, kunin mo itong card. Mabilis na pumunta at mag-withdraw ng pera.
Mabilis na ipinasa ni Alex Dixon ang card kay Helena at sinubukang gamitin ang pera para maalis siya. Gayunpaman, galit pa rin si Helena. Gusto niyang iligtas ang mukha. Ngayon lang siya tinatrato ng bangko na parang magnanakaw at nawala lahat ng mukha niya. Ngayon, lahat ng galit niya ay nailabas kay Alex Dixon. Kinuha niya ang bank card ngunit hindi binitawan si Alex Dixon. Malakas na saway nito sa kanya. Ang kaguluhan dito ay matagal nang umaakit sa isang malaking grupo ng mga tao upang manood. Halos naunawaan din ng karamihan ang ilang sitwasyon. With the mentality of watching a show, tinuro at sinundot nila. Sok, ang gwapo talaga ng binatang ito. Hindi ko akalain na manloloko pala siya. Truly, one cannot judge a book by its cover. Gusto mong gamitin ang VIP card ng China Bank para manloko, pero hindi mo ba nakikita kung anong klaseng tao ka? May mga bata pa, pero ayaw pa ng mukha. Basta ang ganitong klaseng tao ang nagbibigay sa kanya ng pera, pwede siyang lumuhad at tawagin akong lolo. Pumalukip-kap ang manager at tumayo sa gilid na parang nanunood ng magandang palabas. Naiinis niyang sinabi, ang card na ito ang dapat mong gamitin. Ang VIP bank card ng aking bangko ay tiyak na hindi ibibigay sa mga taong mababa ang antas. Ang mga tsismis sa paligid, kasama ang hindi makatwirang mga aksyon ni Helena, ay nagpagalit kay Alex Dixon. Tiniis niya ang kahihiyan at kahihiyan sa Lewes family para sa kanyang asawa, hindi para kay Helena at sa mga taong ito ay makakita ng biro. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Itinapon niya si Helena at naglabas ng isa pang bank card sa wallet niya. Inihagis niya ang bank card sa mesa sa harap ng manager at malamig na sinabi, buksan ang iyong mga mata ng aso at tingnan kung ano ito. Isang kumikinang na gintong baraha ang nagniningning sa ilalim ng liwanag. Ang card na ito ay talagang gawa sa purong ginto. Agad na tumahimik ang maingay sa paligid. Hindi mabilang na mga titig ang lahat ay nakatutok sa card na ito. This is. Nag-iba ang ekspresyon ng manager at agad siyang natigilan. Mabilis na namula ang mukha niya. Ito ang pangunahing card, ang gintong card. Kahit na may pera ang isa, hindi nila makukuha ang ganitong uri ng card. Higit pa rito, kailangan nilang magkaroon ng pinakamataas na katayuan sa mundo ng negosyo. Maraming ideya ang pumasok sa isip ng manager. Ang una niyang naisip ay ang silver card ay ninakaw din ni Alex Dixon. Matigas niyang sabi, fine, I didn't expect you to steal something. Ninakaw mo pa ang main card. I didn't expect you to be a old thief at such young age. Mga lalaki, hulihin ang magnanakaw na ito at maglakas loob na lumapit sa aming bangko para maningil ng malaking halaga. Huwag kang umihi para tingnan ang sarili mo. Nagulat ang babaeng intern at nahihiyang sinabi, Manager, i-verify natin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa palagay ko hindi siya masamang tao. Kawawang tao lang siya, bakit hindi mo nakikita? Ang manager ay lubhang naiinip. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Naglabas siya ng isa pang card at inihagis sa harap niya. Akin din ang card na ito. Isang gininto ang card na gawa sa purong ginto ay sadyang nakasisilaw sa mata ng lahat. Mas makapal pa ang mukha ng card na ito. Ito ay aktwal na 24K purong ginto, at mayroon pang ilang sampu ng mga diamante na naka-embed sa likod ng card, na pinagsasama-sama ang mga ito sa tatlong salita. Alex Dixon. Ang mga brilyante ay nagniningning sa ilalim ng liwanag, na nakasisilaw sa lahat. Maraming tao ang nakakita ng gold-plated na bank card noon. Ang isang bank card na may mga brilyante na naka-embed dito ay isang pambihirang tanawin sa mundong ito. Biglang nagkagulo ang mga tao sa paligid, lahat sila nagunat ng leeg at tumitig sa kanya. Napabuntong hininga din si Helena at titig na titig sa bank card. Ito ay ginto, at mga diamante. Magkano ang halaga nito? This damned trash, he actually hid this valuable card so well that he didn't even tell her. Sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng mga diamante sa bank card na ito ay hindi nawawala ng 10,000. Galit na galit si Helena. Sa sobrang gulat ng mga tao, bigla siyang tumalon na parang kuneho at kinuha ang card sa kanyang kamay sa bilis ng kidlat. Kabanata 244. Nagulat ang babaeng empleyado at gusto na itong pigilan ngunit huli na ang lahat.
Napatingin siya kay Helena na may pawis sa mukha. This lady, please put the card back. This card is especially valuable. Mag-ingat na huwag masira. Natigilan din si Alex Dixon. Hindi niya akalain na sakom si Helena na gusto pa niyang makawin ang card. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Ang gininto ang card na ito, kasama ang brilyante na naka-embed dito, kailangan ba ito? Inilagay ni Helena ang card sa kanyang mga bisig at sinabing hindi makatwiran, ito ang card ng aking manugang. Tama lang at nararapat na kunin ko ang kanyang pera. Pagkatapos sabihin iyon, binigyan pa niya ng matinding tingin si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na ang basurang ito ay may gintong card. Napagpasyahan niya na lalabas siya at maghanap ng isang tindahan ng ginto mamaya para matuno ang gintong card na ito. Pagkatapos, hinuhukay niya ang brilyante sa card at ibebenta ito para sa pera. Natigilan din ang manager ng lobby. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay magtapon ng 3 magkakasunod na baraha. Natigilan siya at agad na sumigaw, tawagin mo na ang mga security guard. Hulihin mo agad. Hindi karapat-dapat ang ganitong klase ng tao na gumamit ng diamond card na ito. Tiyak na ninakaw niya ito. Ang Sino Nation Bank ay nag-issue lamang ng 10 sa mga diamond gold card na ito, at lahat sila ay ipinadala sa mga big shot sa rich list. Bilang karagdagan sa pagiging nasa rich list, kailangan nilang magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng Sino Nation. Ang VIP card na ibinigay sa kanya ng matandang babae na ito ay ang pinakamababang level na card sa diamond gold card na ito. Kapag ang isang Diamond VIP customer na tulad nito ay dumating sa isang bangko, karaniwang sinuspinde ng buong bangko ang kanilang negosyo at siya lamang ang pinaglilingkuran. Isa pa, personal siyang tatanggapin ng presidente. Tungkol naman sa dukha, napatingin sa kanya ang manager ng lobby at tumingin sa ibaba mula sa itaas. Ang dukha na ito ay nakasuot ng mga gamit sa kalye mula ulo hanggang paa, at nakasuot pa siya ng isang pares ng Peking RD na sapatos sa kanyang mga paa. Manager, baka siya si Alex Dixon. Pinaalalahanan siya ng babaeng empleyado sa mahinang boses, it's better to verify it. Napangisi ang manager. Si Chief Dixon ay isang Diamond VIP na may net worth na daan-daang milyon. Ang isang mahirap na tulad niya ay hindi man lang kwalipikadong magdala ng sapatos ni Boss Dixon. Boss Lin. Nang marinig ni Helena ang mga salitang daan-daang milyon, agad siyang lumingon at tumingin kay Alex Dixon nang may pagdududa. Natakot si Alex Dixon sa hitsura ng kanyang biyenan. Ngayon pa lang, bigla na lang siyang kumilos. Hindi kaya mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. The manager said in a sarcastic tone, at most, he is just a little more skilled in deception. He just have the same name and surname. Ang isang mahirap na lalaki na kahit na nagsusuot ng mga damit mula sa mga stall sa kalye ay karapat-dapat na maging boss. Sa pagkakataong ito ay napalingon din si Helena at agad na napatayo ang mga kilay nito habang pinapagalitan. Kung mayroon siyang ilang daang milyong halaga ng mga ari-arian, kailangan pa niyang mag-freeload sa aking bahay at maging matrilocal na manugang. Siya ay umaasa sa aking anak na babae upang palakihin siya sa buong araw. Ang kanyang mga salita ay agad na naging sanhi ng pagkagulo ng mga tao. Kaya ang batang ito ay talagang isang taong umaasa sa isang babae. Kung ang ganitong uri ng tao ay si Boss Dixon, walang maniniwala dito. Masungit ang mukha ng manager habang nanunuya sa babaeng intern, narinig mo ba? Matagal na siguro itong pinagplanuhan ng batang ito at ninakaw ang card ni Boss Dixon. 10 taon na akong manager ng lobby, at nakakita ng hindi mabilang na mga tao. Sa isang tingin ko lang ay masasabi kong mahirap siya. Hindi na nakayanan ni Alex Dixon at sinabing, tawagan ang presidente. Nasa kanya ang impormasyon ko. Ito ang pangunahing sangay ng Jinling. Ang mga kliyenteng tulad nila ay lahat ng mga nagtatanong sa bangko, at ang mga tagapamahala ng bangko lamang ang nakakaalam nito. Gusto mo pang hanapin ang bank president? Wala pa akong nakilalang kasing kapal mo. The manager mocked, ang presidente ay hindi isang mahirap na katulad mo. You can meet him when you want. Kumunot ang noo ng babaeng empleyado. May gusto siyang sabihin pero hindi siya naglakas loob na sabihin yun. Nakatingin lang siya kay Alex Dixon nang may simpatiya.
May ilang security guard na tumakbo na may hawak na mga electric baton. Mahigpit na utos ng manager, dalipin ang manloloko na ito at ipadala sa himpilan ng pulisya. Pagkatapos ay isabit ang larawan niya sa pasukan ng ating bangko at ilagay ang mga salitang manloloko. Patayin ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Tingnan natin kung sino pa ang nasa loob. Ang mangyayari ay maglakas loob na manloko sa bangko ng China. Nang makita ni Helena na hindi maganda ang sitwasyon ay agad niyang iniwan si Alex Dixon at tumakbo palabas. Anyway, kinuha niya ang gold card sa kanyang kamay at iniisip itong gamitin para ibenta sa pera. Kung paano gustong harapin ng bangko si Alex Dixon, wala itong kinalaman sa kanya. Sa sandaling ito, isang galit na sigaw ang biglang tumunog. Tumigil kayong lahat. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa ibabaw. Nakita niya ang isang may batch na nakaparada sa labas ng bangko. Yumuko ang driver at binuksan ang pinto. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng biting suit ang galit na lumabas sa kotse at pumasok. Ang taong ito ay ang presidente ng Leping Merchant Union, si Zhou Changshan. May 3 katulong sa likod niya. Tinulungan siya ng isa na kunin ang bag, ay nag-alayan siya ng isa, at tinulungan siya ng isa pang babaeng katulong na humawak ng payong. Maliban doon, may 4 na bodyguard na naka-black suit na nakatayo sa paligid ni Maybach. Malinaw na kilala ng manager si Zhou Changshan. Agad siyang mukhang kinabahan, itinuwid ang likod, at mabilis na naglakad pasulong. Yumuko siya at nakangiting sinabi, "President Zhao, andito ka na." Pagkatapos kong makipag-usap sa kawawang ito, pumunta ako para magsumbong sa iyo. Ang kawawang ito ay nagnakaw ng card ng isang tao para manloko. Haharapin ko ito. Pumunta ka at magpahinga ka muna. Basura. Hindi na siya hinintay ni Zhou Changshan na matapos magsalita at agad na umungol. Inilipat lang siya sa Sino Nation Bank ng Jinling City ilang araw na ang nakakaraan, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong nasa ilalim niya ay makakasakit kay Alex Dixon. Natigilan ang manager at mabilis na sinabi, "Tama ka. Ang dukha na ito ay walang kabuluhan." Hindi niya talaga alam na ang card ng Diamond Card ay may electronic identity verification card, at dumating pa para linlangan tayo. Ikaw ang tinutukoy ko. Hindi na ito kayang tiisin ni Zhou Changshan. Hindi na niya napanatili ang kanyang poise at nagbigay ng matinding sampal. Sa harap ng 12-dosenang tao, isang malakas na sampal ang natanggap ng manager. Agad siyang natigilan. Tumutulo ang dugo sa gilid ng bibig niya habang gulat na nakatingin sa manager. Hindi pa rin nawawala ang galit ni Zhou Changshan pagkatapos ng sampal. Bumantong hininga siya at mabilis na naglakad papunta kay Alex Dixon. Sanang mapagbantay na mga mata ng karamihan, si Zhou Changshan ay yumuko sa ilalim ni Alex Dixon. "Mr. Dixon, I haven't have the time to report my appointment to you. I didn't expect that the manager of my line of work would be so blind to disrespect you. Please calm down, Mr. Dixon. I will sure parusahan ko siya ng mahigpit." Natigilan ang karamihan. Tinakpan din ng manager ang mukha at natulala. Kahit si Helena, gustong samantalahin ang kaguluhan para makatakas, ay hindi umalis. Tumingon siya at tumingin kay Alex Dixon. Ang Hua Bank na ito ay ang pangunahing bangko ng Jinling City. At ang katayuan ng Pangulo ng pangunahing bangko ay kapantay ng mga pinunong pampulitika ng lungsod. Kahit anong salita ang lumabas sa bibig niya ay napakabigat. Nang makita nilang yumuko ang Chief Administrator kay Alex Dixon, ang buong lobby ng bangko ay tumahimik. Hindi mabilang na mga mata ang nakatutok kay Alex Dixon. Bahagyang tumango si Alex Dixon at sinabing, "Wala ka bang pakialam sa mga bagay sa panig ni Leping? Iniwan ko ito sa aking pamilya, ngunit ako pa rin ang namamahala sa Merchant Union. Hindi ako makikialam sa iyong mga usapan." Umiti si Zhou Changshan nang may paggalang at sinabi, "Isang tawagan ko na ikaw ay personal na pumunta upang pangasiwaan ang negosyo, tulong tawagan ako sa susunod. Espesyal na ipapadala ko ang isang tao sa iyong tulungan ka sa iyong negosyo." Kung tutuusin, ang usapin ng bangko ay inayos ng pamilya. Ngunit ang pakikipagtulungan kay Alex Dixon ang pinakamahalagang bagay. Natural na masasabi ni Zhou Changshan kung alin ang mas mahalaga.
Pagkatapos magsalita ni Zhou Changshan, itinuwid niya ang kanyang likod at ibinaling ang kanyang ulo. With an ashen face, he said to the manager, "Ikaw, simula ngayon, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Magwala ka hanggat kaya mo." Natigilan ang manager. Agad naging berde ang mukha niya. Nagpanik siya. 10 taon na siyang manager ng lobby, ngunit tinanggal siya ng bangko dahil sa isang Alex Dixon. Puno ng malamig na pawis ang kanyang ulo, at pilit niyang sinabing, "President, ano? Mali ba ang ginawa ko? Tingnan mo itong taong nakasuot ng gamit sa kalye, kahit anong tingin mo, hindi siya mukhang brilyante, kliyente. Huwag mo akong tawaging presidente. Ibinabato mo lang sa dagat ang mukha ng ating bangko." Galit na galit si Zhou Changshan. Bank President. Paanong ang isang kliyente ng diamante ay magsusuot ng mga damit na tulad niya? Buong lakas na nagpupumiglas ang manager. Hindi siya maniniwala na si Alex Dixon ay talagang may daan-daang milyong dolyar. Sa lamang ng pagtingin sa kanyang mga damit, hindi man lang ito umabot ng higit sa 200 dolyar. "Sige, hahayaan kitang mamatay ng may pag-unawa." Malamig na sabi ni Zhou Changshan, pagkatapos ay tumalikod at humingi ng pahintulot kay Alex Dixon. Kabanata 245. Kinuha ni Zhou Changshan ang pilak na card sa mesa at bumaling para utusan ang babaeng staff, kunin ito para i-verify ang pagkakakilanlan ni Mr. Dixon at ipakita ang mga resulta sa malaking screen. Mabilis na kinuha ng babaeng empleyado ang card at pumunta sa counter. Namutla ang mukha ng manager. Nasa puso niya pa rin ang huling kiss ng pag-asa. May third-rate college degree lang siya. Hindi naging madali para sa kanya na makuha ang trabahong ito na may malaking pera. Karaniwang ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa mga kamay ni Alex Dixon. Hindi siya papayag na sumuko. Nagtago si Helena sa karamihan at nakita din sa malaking screen. Gusto niyang makita kung gaano karaming pera si Alex Dixon. Ding! Isang elektron-ikong tunog. Isang hilera ng impormasyon ang ipinakita sa malaking screen. Sa kolum ng bank account, si Alex Dixon talaga. At may mga larawan. Sa larawan, nakasuot ng branded suit si Alex Dixon at maliit ang ekspresyon. Mukha siyang matagumpay na tao. At ang balanse ng bank card ay isang nakakatakot na astronomical figure. Natulala lang si Helena na nagtatago sa karamihan. Bulong niya habang binibilang ang string ng mga zero sa likod ng mga numero. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000,000, 1 bilyon. Natahimik ang karamihan. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakita sa malaking screen. 1 bilyon. Ang isang mahabang string ng mga zero ay sapat na para tumayo ang buhok ng isa. Higit pa rito, ito ay pangalawang card lamang sa condom. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahanga-hanga ang halaga ng pera sa Diamond Gold Card. Ang manager ay parang isda na itinapon sa pampang. Namumula ang mukha niya habang humihinga, pero hindi pa rin siya makahinga. Paano naging posible iyon? Si Boss Dixon talaga ang talunan na ito. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Pumunta siya sa bangko para mag-withdraw ng pera gamit ang kanyang mga punit na damit. Ibang-iba siya sa matagumpay na tao sa larawan. Sa kanya ang silver card, at sa kanya rin ang diamond gold card. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Alex Dixon, hindi man lang naglakas loob ang manager na isipin iyon, at nanlambot ang kanyang mga binti. Ngayon lang talaga niya naisip na magnanakaw si Alex Dixon. Sa isang salita lang mula kay Alex Dixon, maaari na siyang mawala sa trabahong ito, at mawala siya sa mundo ng walang pag-aalinlangan. Sa sobrang takot ng manager ay nanginginig ang buong katawan, at nababalot ng malamig na pawis ang ulo. Nagmamadali siyang yumuko kay Alex Dixon. "Mr. Dixon, ngayon lang ako nagkamali. Please forgive my mistake." Malamig na sinulyapan siya ni Alex Dixon at hindi siya pinansin. Itong klaseng bagay na mababa ang tingin sa mga taong may mata ng aso, ngayon pa lang, hinusgahan na niya ang mga tao sa hitsura at sinigawan siya. Bilang tagapamahala ng lobby, maiisip na karaniwan niyang tinatrato ang mga ordinaryong customer at tiyak na tatawagan sila para uminom. "Mr. Dixon, I'm sorry. Taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo.
Nagkamali ako, patawarin mo ako. Mahaba ang mukha ng manager. Mabilis siyang naglakad pasulong at yumuko kay Alex Dixon ng 180 degrees. Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang ulo at malinaw na sinabi ang dalawang salita. Umalis ka. Sa isang sentensya lang, hinatulan ng kamatayan ang manager. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Para siyang isdang itinapon sa pampang, huminga siya ng mabigat, nanginginig ang dalawang paa. Biglang napaluhod ang manager at humagulgol kay Alex Dixon. Boss Dixon, ikaw ay isang tao na walang pakialam sa maliliit na tao. Isipin mo na lang ako bilang isang tumatahol na aso. Patawarin mo ako. Hindi ako maaaring mawalan ng trabahong ito. Kung siya ay tinanggal, sa kanyang kakayahan, hindi siya makakahanap ng ganoong kagandang trabaho kahit na siya ay namatay. Bukod dito, nasaktan niya ang isang makapangyarihang tiyuhin, kaya malamang na hindi siya mailagay sa isang mahalagang posisyon sa pamilya. Ang ekspresyon ni Zhou Changshan ay sobrang pangit. Buti na lang at dumating siya sa tamang oras ngayon. Kung hindi, ang bastard na ito ay nagalit kay Chief Lin, at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa pagtingin sa pangit na manager, kinasusuklaman siya ni Zhou Changshan. Galit na galit siyang umungol, bakit hindi mo sinasabi sa kanya na magwala? May ilang security guard na tila nagising sa panaginip. Nagmamadali silang tumakbo at kinaladkad ang manager palabas ng bangko, na parang patay na aso, at itinapon siya sa kalye. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid nila. Ito ay isang tunay na nouveau riche. Ang ilang mga tao ay nabuhay sa kanilang buong buhay, ngunit hindi pa sila nakakita ng taong kasing yaman ni Alex Dixon. Puno ng kahihiyan ang mukha ni Zhou Changshan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi kay Alex Dixon, Mr. Dixon, napatawa kita. Ito ang aking seryosong dereliction of duty. If you don't mind, I will hold a banquet tonight and apologize to you. Hindi na kailangan, kalmadong iwinagayway ni Alex Dixon ang kanyang kamay. Gusto kong samahan ang asawa ko. Wala akong oras. Ang mga tao ay muling nag-click sa kanilang mga dila. Ano man ang mangyari, si Zhou Changshan ay isang taong may mataas na reputasyon. Kung may koneksyon siya kay Zhou Changshan, mas magiging komportable para sa kanya na magnegosyo sa palabas. Gayunpaman, talagang iniwan ni Alex Dixon ang pangulo at umuwi upang samahan ang kanyang asawa. Maiisip kung gaano kalakas ang network ng mga koneksyon ni Boss Dixon. Hindi niya sineseryoso si Zhou Changshan. Napaangat ng ulo si Alex Dixon at tumingin sa babaeng staff na nakatayo sa gilid. Sinabi niya kay Zhou Changshan, President Zhou, isa itong intern sa bangko, tama ba? Si Zhou Changshan ay natigilan at ngumiti ng kinakabahan. Oo, ang pangalan niya ay Jiang Shuili. Kagagaling lang niya sa pag-aaral sa ibang bansa at nagtatrabaho ng wala pang isang linggo. Hindi ka niya pinahirapan, di ba? Hindi. Umiling si Alex Dixon at ngumiti. It's all thanks sa paniniwala niya sa akin ngayon lang. Biglang namula ang magandang mukha ni Jiang Shuili. Nahihiyang sabi niya, hindi, okay lang. Ayoko lang na makita kang napagbintangan. Tumingin si Zhou Changshan kay Jiang Shuili at nakahinga ng maluwag na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Sa una, ang intern na ito ay pansamantalang ibinaba ng mga nakatataas. Hindi niya ito isinapuso. Hindi niya inaasahan na sa ilang sandali, tutulungan niya ang bangko na mabawi ang mukha. Itinaas ni Zhou Changshan ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid at sinabing, si Manager Zhou ay tinanggal, pinasyahan kong hayaan si Jiang Shuili na maging opisyal. Ang posisyon na ito ay kukunin ni Jiang Shuili. Ako. Natigilan si Jiang Shuili at nagulat siya. Nakangiting tumungo si Alex Dixon bilang pagsang-ayon. Bagamat gumawa siya ng exception at itinaguyod si Jiang Shuili, si Zhou Changshan ay lihim na natuwa sa kanyang puso. Ang paggamit nito ay maaaring ituring na naayos na ngayon. Tila hindi na magtatanim ng sama ng loob sa kanya si Chief Dixon. Nang maisip niya ang eksena ng Water Dragon na pumailanglang sa kalangitan sa Haicheng, ang puso ni Zhou Changshan ay napuno ng takot. Pinigilan ni Jiang Shuili ang kanyang pananabik at sinabi kay Alex Dixon, Boss Dixon, salamat. This is the President's decision. Kung gusto mo siyang pasalamatan, then thank him. Nakangiting sabi ni Alex Dixon.
Hindi niya ito napansin ngayon, ngunit ngayon niya napagtanto. Si Jiang Shuili ay talagang isang kagandahan. Isang pares ng black-rimmed glasses lang ang suot niya sa mukha at matigas na uniforme, kaya talagang hindi siya nito napapansin kapag hindi siya pinapansin. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa labas. Natakot si Zhou Changshan na mas maraming tao at magkagulo, kaya inutusan niya ang mga security guard na alisin muna ang iba pang tao. Pagkatapos, maingat niyang inanyayahan si Alex Dixon na magkaroon ng mahabang silid upang talakayin ng detalyado ang negosyo. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Isang matandang babae ang buong lakas na kumawala sa karamihan at agresibong tumakbo papunta kay Alex Dixon. Tumangala si Alex Dixon at natulala siya sa mismong lugar na parang tinamaan ng kidlat. Hindi ba ito si Helena? Hindi ba't kakalabas lang niya ng bangko? Bakit bigla na naman siyang nagpakita sa karamihan? Isang masamang premonition ang sumilay sa puso ni Alex Dixon. Hindi kaya ngayon lang umalis si Helena, ngunit nagtago sa karamihan at sumilip. Kung ganoon nga, ngayon lang nakita ni Helena ang lahat ng nangyari. Kasama ang 1 bilyong yuan na pagbabago sa kanyang silver card. Boom! Napatulala si Alex Dixon. Lumaki ang paggamit nito. Natuklasan ng kanyang biyenan ang kanyang bank card at pag-verify ng pagkakakilanlan. Natatakot siyang mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Hindi mabilang na mga ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Kung malalaman ni Jane Lewis ang kanyang tunay na pagkatao, base sa kanyang pagkatao, tiyak na malulungkot at malulungkot siya. Iisipin niyang nagsisinungaling ito sa kanya at maaaring mag-propose ng hiwalayan. Hinihingal na si Helena. Tumakbo siya sa harap ni Alex Dixon at itinaas ang ulo para palakihin siya. 1 bilyon. Sa sobrang tuwa niya ay muntik na siyang mawala ng malay. Ang kanyang manugang ay talagang isang hidden tycoon. Para lang itong nanalo ng isang engranding premyo. Nakaramdam ng kaba si Alex Dixon. Ang bagay ay wala sa kanyang plano, ngunit ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang magtapat ng tapat. Awkward niyang sinabi, "Mom, actually Anak, sayo ba talaga itong pera?" Tuwang-tuwang pinutol siya ni Helena at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga braso. Para siyang natatakot na tumakas siya, ngumiti siya at sinabing, "Hindi ko inaasahan. Noong unang araw na pumunta ka sa bahay ko, nakita kong may kakaiba kang hitsura. Para kang marangal na young master sa unang tingin. Tingnan mo nga yung ugali mo. Anak ka ng mayamang pamilya." Si Alex Dixon ay labis na napahiya. Nagpumiglas siya, sabi niya, "Ma, first day ko sa pamilya. Hindi mo sinabi. Sabi mo mukha akong kawawang gigolo, standard loser, at hindi ako kumikita sa susunod na buhay. Sinabi mo na kung ang iyong anak na babae ay maglakas loob na pakasalan ako, ikaw ay magbibigti." Saglit na napahiya si Helena. She immediately put on a fake smile and said intimately, "Mom was joking. Is this a test for you? Let's see if you are sincere to my daughter." "My sincerity to Jane, can't you see it all these years? Matagal na itong nakita ni nanay. You and my daughter are really made by heaven. A match." Tuwang-tuwa si Helena na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Tumingin siya kay Alex Dixon ng nagniningning na mga mata. "Ibigay mo ang card kay nanay. Itatago ito ni nanay para sa iyo." Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Paanong hindi niya malalaman na gusto ni Helena ng pera? Hindi gaanong malaki sa kanya ang 1 bilyon, ngunit kung talagang ibinigay niya ang card sa kanyang biyenan, tiyak na malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. "Anak, anong gusto mong kainin ngayong gabi? Ipagluto ka agad ni nanay. Pagod ka na ba sa pagtayo ng matagal? Bilisan mo at maupo ka, mamamasahe si nanay sa mga balikat mo." Binaliwala ni Helena ang mga kakaibang tingin sa paligid at lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para pasayahin siya. Si Alex Dixon ay lubhang walang magawa. Nilinggan niya si Zhou Changshan at binigyan siya ng tingin. Hindi mabilang na tao ang nakita ni Zhou Changshan at natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Alex Dixon. Umubo siya at sinabing, "You are Mr. Dixon's mother-in-law, right? Please move to my office and talk again." "Sige." Excited si Helena. Tuwang-tuwa siya na muntik na siyang mapunta sa langit.
Nang pumunta siya sa bangko para mag-withdraw ng pera, hindi pa niya na-enjoy ang VIP treatment. Ngayon, salamat sa kanyang manugang, maaari na siyang magpakitang gilas sa harap ng Pangulo. Itinaas ni Helena ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib. Diretso ang tingin niya sa harapan at ninanamnam ang mga nakakainggit na tingin mula sa lahat ng direksyon habang naglalakad siya papunta sa opisina ng presidente. Sa kanyang likuran, nakahinga ng maluwag si Alex Dixon at bumulong kay Zhou Changshan, "Ayokong malaman ng biyenan ko ang aking pagkatao." Naiintindihan. Mabilis na sabi ni Zhou Changshan. Hanggat nasiyahan si Chief Dixon, maaari niyang sabihin ang anumang bagay. Tsaka kaka-transfer lang niya dito. Ang kompetisyon sa industriya ng pilak ay matindi ngayon, at ang negosyo sa Huabank ay bumagsak ng husto. Nag-aalala siya kung paano mapapalaki ang negosyo sa bangko. Para sa parehong pampubliko at pribadong mga kadahilanan, kailangan niyang pagsilbihan si Alex Dixon ng maayos. Masayang pumasok si Helena sa opisina ng presidente at marilag na umupo. Sumigaw siya mula sa itaas, "Alex Dixon. Sabihin mo sa akin, anong negosyo ang kailangan mong pag-usapan sa akin?" "Tama iyon. Hindi ako komportable na pumunta sa iyong bangko upang mag-withdraw ng pera. Sa hinaharap, kapag kailangan kong mag-withdraw ng pera, magpadala ng ilang empleyado sa aking bahay, para magnegosyo para sa akin sa bahay." Siya ay may isang bossy na tono, tulad ng isang Empress Dowager. Umiti si Zhou Changshan at sinabing, "Miss Xu, Mr. Dixon, humihingi muna ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Nagkaroon ng problema sa bank system kanina, at mali ang halaga na ipinakita sa card. Masyadong maliit ang halagang ipinakita." Agad na pinaikit ni Helena ang kanyang mga mata. Kabanata 246. Umiling si Zhou Changshan at bumuntong hininga. Dahil sa pagbabago at pag-upgrade ng sistema ng bangko, ang ipinakita ngayon ay hindi eksaktong halaga. "Magkano yan?" Kinabahan si Helena, pero kumalma rin siya. Kahit isang ikasampung bahagi lamang ng pera, sapat na para sa kanya nagugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pag-inom. Tumingin si Zhou Changshan kay Alex Dixon at biglang nag-apologetic na tingin. Mayroong 10,000 lamang sa card. Ang mga dagdag na zero ay dulot ng error ng system. Hindi maginhawang magsalita sa bulwagan ngayon ako ay taos-pusong humihingi ng tawad sa iyo. 10,000 lang. Biglang napawi ang ngiti sa mukha ni Helena. Para siyang natulala. Palihim ding nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Ang Zhou Changshan na ito ay talagang isang malaking shot na nasa mundo ng negosyo sa mahabang panahon. Hindi pula ang mukha niya, pero hindi tumitibok ang puso niya. Ang ganitong kasinungalingan, kaya niyang sabihin ng malakas. "How is this possible? Nagsinungaling ka sa akin." Biglang tumalon si Helena na parabang natusok ng puta. Napasigaw siya at hinawakan ang kurbata ni Zhou Changshan. Mayroon talagang 1 bilyon sa card, ngunit ngayon ito ay naging 10,000. "Sa tingin mo ba ako ay bulag?" Hinawakan niya si Zhou Changshan ng mahigpit na hindi siya makahinga. Sumigaw siya sa tuktok ng kanyang mga baga. "I'm really sorry. 10,000 lang talaga ang nakalagay sa card. Ubo, Lady Xu, please let go. Kung hindi, kailangan kong tumawag ng security." Kalokohan. Mababaliw na si Helena. Puno ng bangis ang mukha niya. Siya ay may magandang pangarap na maging isang matandang mayamang babae. Naisip pa niya kung paano babalik sa pamilya para magpakitang gilas. Bigla siyang nahulog mula sa langit hanggang sa lupa. Ito ay isang kumpletong pagkasira. Mula sa 1 bilyon hanggang 10,000, ang napakalaking pagbaba na ito ay sobrang-sobra para sa kanya upang tanggapin. Hinawakan niya si Zhou Changshan at pinagalitan siya. Nang makitang si Zhou Changshan ay malapit nang mamatay mula sa paghila ng kurbata ni Helena, si Alex Dixon ay tiyak na humakbang pasulong at hinayla ang kamay ni Helena palayo. Bumantong hininga siya at sinabing, "Nay. Siya ang presidente. Makukulong ka kapag ganito ang pakikitungo mo sa Pangulo." "Wala akong pakialam. Pera ko yan." Sigaw ni Helena. "Talagang 10,000 lang ang nasa card. At ito ay sarili kong pribadong pera." Nagkunwaring malungkot si Alex Dixon. Mabilis na sinabi ni Zhou Changshan, "Lady Xu, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin muli." Habang nagsasalita siya,
tiningnan niya si Jiang Shuili, nagulat na nakatayo sa pintuan. Mabilis na nag-react si Jiang Shuili at mabilis na nagsabi, Bank President, ang sistema ng bangko ay naayos na at ang data ay bumalik sa normal. Gayunpaman, ang data sa card ni Mr. Dixon ay mali. Sa tingin mo, paano natin ito malulutas? Ibalik mo na lang sa normal. Naipaliwanag ko na kay Mr. Dixon. Kinawayan ni Zhou Changshan ang kanyang kamay at hiniling na umalis siya. Tumingin si Alex Dixon kay Jiang Shuili at naisip niya, ang mga empleyado ng bangkong ito ay pawang mga mahuhusay na tao. Lahat sila artista. Napatulala si Helena at parang nahulog siya sa ice cellar. Ang gulo ng isip niya ngayon. Nahihirapan lang siyang huminga. Parang nanalo lang siya ng lottery ticket na hindi 1 bilyong yuan. Kukunin pa lang niya ang pera, bigla niyang sinabi na mali ang nakatanggap ng premyo. Huminga ng malalim si Helena at biglang tumalon para tamaan si Alex Dixon. Basura, matagal ko nang nakita na isa kang bakla. Hindi mo ba alam kung anong klase kang tao? How dare you think na may bilyon ka sa card mo? I don't think you'll be able to kumita ng ganyan karaming pera sa loob ng 10 buhay. Isinilang ka para maging mahirap. Hinarang ito ni Alex Dixon gamit ang kanyang kamay at sinabing, Ma, hindi mo man lang sinabi na may kakaiba akong hitsura. Anak ako ng mayamang pamilya. Kalokohan. Ipinanganak kang mahirap. Hindi ka karapat-dapat na maging asong bantay ng isang mayamang pamilya. Nagalit si Helena. Inilabas niya ang lahat ng galit kay Alex Dixon at pinagalitan siya. Ang kanyang mga salita ay nabigla kay Zhou Changshan. Ang pinuno ng kamara ng komersyo, ang maladyos na si Alex Dixon, ay may gayong biyenan. Napatulala rin ang mga tauhan ng bangko sa pasukan. Ang shrew na ito ay sadyang lumalaban sa langit. Hindi pa sila nakakita ng babaeng tulad ni Helena, na nagbuhos ng pera at nagbabayad ng pera. Hindi mapigilan ni Zhou Changshan na makaramdam ng kaunting awa para kay Alex Dixon. Isang tao na kayang magpang-inig sa buong Nanguang sa isang pangungusap, gayunpaman, namuhay siya ng napakamiserableng buhay sa bahay, binubugbog at pinag-uusapan buong araw. Ano ang layunin nito? Gayunpaman, si Zhou Changshan ay hindi nang ahas na magtanong pa, at hindi na siya nang ahas na magsabi pa. Ang isang tulad ni Alex Dixon ay natural na may mas malalim na kahulugan sa kanyang mga aksyon. Paano maiintindihan ng isang mortal ang kaharian ng Divine Immortal? Nagmura si Helena habang inilabas ang Diamond Gold card at diretsyong binasag sa ulo ni Alex Dixon. Ibalik mo ang gintong card. Tingin ko ay ninakaw mo ito o pinulot mo. Gusto mo bang gamitin ang basurang ito para magamit ako? Sa tingin ko, ito ay binalutan ng tanso. Nataman si Alex Dixon at mabilis na kinuha ang gold card at inilagay sa bulsa. Kahit na pinagalitan siya ng kanyang biyenan hanggang sa dumura siya ng dugo, sa wakas ay iniluwa niya ang gintong card at hindi malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pagod na si Helena sa kakagalit. Hingal na hingal siya. Ginamit niya ang kanyang daliri para ituro si Alex Dixon, sinipa ang stool, at agresibong lumabas ng bangko. Galit na galit siya ngayon kaya gusto niyang pumunta sa Antique Street at magsumbong kay Albert Lewes. Gusto niyang hiwalayan kaagad ng kanyang anak si Alex Dixon. Pagkaalis ni Helena, nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Tumingon siya at sinabing, President Zhao, salamat. Tungkulin kong malaman ang mga alalahanin ni Mr. Dixon. Si Zhou Changshan ay nambobola at mabilis na nambobola siya. Umiti si Alex Dixon at sinabing, tatawagan ko ang Wanhao Company at hinihiling sa kanila na ilipat ang lahat ng pondo sa iyong negosyo. Kumpanya ng Wanhao. Si Zhou Changshan ay natigilan saglit at naging walang kapantay na nasa sabik. Halos hawakan niya ang kamay ni Alex Dixon at lumuhad para ipahayag ang pasasalamat. Kara-rating lang niya rito, at kung mayroon siyang negosyo ng Wanhao, magkakaroon siya ng matatag na posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang Wanhao ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa Jinling. Higit pa rito, narinig niya na ang Wanhao ay mabilis na umunlad sa taong ito. Ang pagtakbo ng kanilang mga pondo lamang ay hindi lamang ng daan-daang milyon sa isang buwan. Mahigit sa 100 bangko sa lungsod ang nagsisikap ng kanilang makakaya upang makakuha ng pabor kay Wanhao, ngunit hindi nila alam kung sino ang boss sa likod ng mga eksena. Hindi nila inaasahan na si Mr. Dixon din pala yon.
Si Zhou Changshan ay labis na nagpapasalamat na siya ay lumuha. Hinawakan niya ang kamay ni Alex Dixon at patuloy na nagpasalamat. Mahinang tumango si Alex Dixon sa kanyang ulo. Ito ay pareho para sa bawat bangko sa Wanhao, ngunit si Zhou Changshan ay itinuring ding kakilala niya. Mas mabuting ibigay ito sa ibang tao kaysa sa sarili niyang mga tao. Matapos makipaghiwalay kay Zhou Changshan, tumingin si Alex Dixon kay Jiang Shuili sa pintuan at tumama para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Si Jiang Shuili ay nakatingin sa kanya gamit ang kanyang magagandang mata. Nang magtama ang mga mata nito ay agad na namula ang mukha nito at tumalikod at tumakbo palabas. Tuldok. Paglabas ng bangko, si Alex Dixon ay maaaring ituring na nakahinga ng maluwag. Siya ay orihinal na nagplano na pumunta sa hotel upang harapin si Mark Lewis at ang kanyang kapatid na babae pagkatapos na paalisin ang dalawang babae ng maaga. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na biglang susulpot ang kanyang biyenan at masisira ang kanyang mga plano. Halos tanghali na nang tingnan niya ang oras. Matagal na sigurong nagising ang dalawang babae sa kwarto kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng mga ito. Kinabahan si Alex Dixon kaya tinawagan niya si Jane Lewis. Mahigit ilang beses nag-ring ang phone niya, pero hindi sumasagot ang kabilang side. Tumibok ang puso ni Alex Dixon. Hindi kaya alam ni Jane Lewis ang tungkol sa kanya mula sa bibig ni Qin Yue. Nang siya ay nakaramdam ng pangamba, tumunog ang kanyang telepono at narinig ang mahinang boses ni Jane Lewis. Ano ba kasi hinahanap mo ako? Jane, ikaw, gising ka na. Hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang telepono, at sa unang pagkakataon, bumuhos ang pawis sa kanyang noo. Oo, kung gayon. Paano si Qin Yue? Tuldok, nasa tabi ko lang siya. Bumilis ang puso ni Alex Dixon at pinilit niyang magtanong, kung gayon, kayo. Alex, madalas akong kinausap ni Qin Yue. Malaki ang pasasalamat niya sa iyo. Sinabi niya na kung hindi mo siya nailigtas, baka nagkaproblema siya kahapon. Sabi ni Jane Lewis, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw maraming bagay na gagawin sa nakaraan. Hindi ko alam ang tungkol dito. Kung hindi dahil binanggit ito ni Qin Yue, natatakot ako na hindi ko malalaman ang tungkol dito sa buhay na ito. Kinabahan si Alex Dixon at nagtanong, ano ang sinabi niya sa iyo? Ito, may gustong sabihin si Jane Lewis ngunit pinigilan niya ang sarili. Bumantong hininga siya at sinabing, wala lang. Kalimutan mo na yon. Ituloy mo na ang trabaho mo. Papaalisin ko si Yue. Teka, anong sinabi niya sa iyo? Nagtatanong si Alex Dixon nang biglang nasira ang phone niya. Kumunot ang noo niya at hindi nakapagsalita. Sa kritikal na sandali, ang kanyang telepono ay naubusan ng baterya at naka-off. Mula sa tono ni Jane Lewis sa telepono, tila naayos na ang sama ng loob sa pagitan nila ni Qin Yue at tila nag-usap silang dalawa tungkol sa maraming bagay. Si Alex Dixon ay nakatayo sa kalye, ang kanyang puso ay nakabitin. Ang Qin Yue na ito ay palaging hindi gusto sa kanya at palaging nais na udyukan siya na hiwalayan si Jane Lewis at pakasalan si Su Qingcheng. Hindi kaya sinamantala niya ang pagkakataong sabihin sa asawa ang lahat tungkol sa kanya. Sa kanyang pag-uudyok sa kanya sa gitna, tiyak na hihiwalayan siya ni Jane Lewis. Nang maisip ito ni Alex Dixon, nalaman niya ang kanyang anit at agad niyang dinil ang numero ni Qin Yue. Napakabilis ng tawag. Inip niyang tanong, Qin Yue, wala kang sinabi sa asawa ko, di ba? Natahimik sandali si Qin Yue at sumagot ng tanong. Kung ganoon ano sa tingin mo ang dapat kong sabihin? Alex Dixon said in a deep voice, I have warned you before not to spoil my relationship with my wife. Kung hindi ka makikinig sa babala ko sa pagkakataong ito, I swear I will not forgive you. Alex Dixon, laking pasasalamat ko sa iyo kahapon, pero ang gusto kong sabihin kay Jane Lewis ay sarili kong negosyo. Naging malamig ang boses ni Qin Yue, kung gusto mong malaman, bumalik ka at magtanong kay Jane Lewis. Ikaw, gusto pang magtanong ni Alex Dixon, ngunit biglang naputol ang telepono. Tila nagalit si Qin Yue at agad niyang ibinaba ang kanyang telepono. Tumawag ulit siya and sure enough, the other party turned off the phone. Mapait na ngumiti si Alex Dixon, pakiramdam na walang magawa. Sino nga ba ang nagsabi na may mga grupo ng mga babae sa paligid ng ilang lalaki na naiinggit sa kanila?
Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at subukan. Isang grupo ng mga kababaihan, ito ay sadyang napaka-F***ing isip-blowing. Napabuntong hininga si Alex Dixon. Natatakot siya na alam na ng asawa niya ang maraming nangyari sa kanya noon. Bukod dito, galit na galit si Helena kanina. Natatakot na siya sa kanyang pag-uwi ay magkakaroon ng malaking bagyo sa pamilya. Natatakot siyang baka dito na magwakas ang kapayapaang kanyang hinahangad. Dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, si Alex Dixon ay walang ibang pagpipilian. Maaari na rin niyang isantabi muna ang mga bagay sa pamilya niya at sumakay ng taxi papuntang hotel. Kahit anong mangyari, hindi niya bibitawan ang masasamang ginawa ng magkapatid ng Liwes sa pagkakataong ito. Tuldok. Sa opisina. Dahan-daang inilagay ni Qing Yue ang kanyang telepono sa mesa. Nababalot ng kalungkutan ang maganda niyang mukha. Alex Dixon, isa ba talaga akong hindi mapapatawad na babae sa puso mo? Habang nagsasalita siya, 2 linya ng malinaw na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi tulad ng lamig noong nasa telepono siya ngayon, mahina ang ekspresyon ni Qing Yue at ang kanyang puso ay tila nagdurusa ng matinding pagpapahirap. Itinaas niya ang kanyang kamay para panasan ang kanyang mga luha at bumulong, anong nangyari sa akin? Pwede ba? Love din ako kay Alex Dixon. Nang siyang matapos magsalita, muling itinaas ni Qing Yue ang kanyang ulo at napakamot sa ulo na parang sinasabi sa sarili. Imposible. Siya ang fiancé ni Ching Cheng. Ang layunin ko sa pagpunta kay Jinling ay para tulungan si Ching Cheng na mawala ang kanyang mga alalahanin. Hinding-hindi ako may in love sa kanya. Sa isang iglap, bumalik si Qing Yue sa kanyang dating kalmado, matalino, may kakayahan at eleganteng imahe ng sekretarya. Abangan ang susunod na kabanata.